INC Radio, Evangelical Mission on Air and Online. Welcome po sa isinasagawang Evangelical Mission on Air and Online ng INC Radio. At sana makasama po namin kayo sa ating gagawing pagsusuri at pagtalakay. Nagpapasalamat po kami dahil sa pagkakataong ito, narito po tayo ngayon sa INC Museum. At kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Claudio Aro Jr. Magandang araw po sa inyo at magandang araw po kapatid na Israel. Magandang araw din kapatid na Clouds. Karaniwan na po na tinatanggap ng mga naniniwala sa Panginoon Diyos at sa Panginoong Hesukristo na ang Biblia po ang siyang mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya kapatid na Claudio, Opo. paniniwala na rin ng marami na kapag ang binabasa at kanilang itinuturo ay mula sa Biblia, ay di umano ay katotohanan na raw yun na dapat tanggapin. Ang Biblia po ang kinapapalooban ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos, ng mga katotohanan o ng dalisay na ebanghelyo. Subalit, hindi po nangangahulugan na sino mang nagbabasa nito, nangangaral po nito, tunay na ebanghelyo o mga salita ng Diyos na ang kanya pong ipinangangaral. Talagang ang saligan ng pananampalataya ng mga tunay na Kristiyano ay ang mga aral at salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Opo. Kaya lang, liwanagin natin sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay kung lahat ba naman ng nagtuturo na ang binabasa ay Biblia. Ang itinuturo na nga ay katotohanan o aral o kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya, diyan natin simulan ang ating gagawing pagtalakay. Kapatid na Claudio, sino lamang ang makapagtuturo ng tunay na kaalaman tungkol sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang mga kalooban na nakasulat sa Biblia? Sapagat Biblia po ang ating batayan, kapatid na Israel, babasahin po natin ang nakasulat dito po sa Malakias, sa 2:7 at 10. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga mahal po naming taga-subaybay. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang Panginoon. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Ang tanong po sa ating kanina, sino lamang ang makapagtuturo ng tunay na kalooban tungkol sa Diyos at sa Kanyang mga salita? Ang sagot po ng Biblia sa atin, tungkulin ng mga saserdote. Yung mga saserdote po, sila ang mga sugo noon ng ating Panginoong Diyos. Anong tungkulin nila? Na ituroan niya ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa makatwid po, kapatid na Israel, ang mga sinugo ng ating Panginoong Diyos ang may karapatan na makapagturo ng tunay na kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. At ang isa sa tunay na kaalaman tungkol sa Panginoon Diyos, naiisa ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit, at ang makapagtuturo niyaon ay ang mga sinugo. Maliwanag na pagtuturo yan sa panahon pa ng mga propeta. Sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, paano niya pinatunayan ang kahalagahan ng pagsusugo? Basahin po natin muli dito po sa Biblia sapagkat ito po ang ating batayan. Sa 3:34 po, ganito ang pahayag po sa atin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sa panahong Kristiyano po, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang mayroong karapatan na magpahayag po ng mga salita ng Diyos ay yaong mga sinugo pa rin. Kaya malinaw, maging ang ating Panginoong Hesukristo, itinuro niya ang kahalagahan ng sugo o ng pagsusugo, ang makapangangaral o makapagtuturo ng mga aral at salita ng Diyos ay ang mga sinugo. Yan din ba ang katotohanang itinuro ng mga apostol, kapatid na Claudio? Pakinggan po natin naman ang pahayag ng apostol na si Pablo dito po sa Roma, sa 10:14 hanggang 15. Ganito po ang kanyang pahayag. Pakinggan po ninyo, mga mahal po naming taga-subaybay.
Ngunit paano tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Pinatutunayan din po ng mga apostol, ang apostol na si Pablo, na ang sinuman na hindi sinugo ay wala pong karapatang mangaral. Kaya nga ang tanong po niya, paano silang makapangangaral kung hindi sila isinugo? Yung tanong na yon, naroon na rin ang sagot. Opo. Pinatutunayan lamang na talagang makapangangaral ng mga aral at kalooban ng ating Panginoon Diyos ay ang mga sinugo. Mga kaibigan at mga kababayan, totoo po at mahalaga ang Biblia o ang banal na kasulatan sapagkat dito po nakasulat ang mga aral at salita po ng ating Panginoon Diyos. Pero hindi po lahat ng bumubuklat ng Biblia at nagbabasa mula po sa Biblia, katotohanan na po ang itinuturo. Ang tunay na kaalaman po ukol sa Panginoon Diyos at ang nagtuturo po ng tunay na aral ng ating Panginoon Diyos, ang may karapatan lamang po ay ang mga sinugo. Yan ang dahilan kaya sa loob ng Iglesia ni Cristo ay meron po kaming kinikilalang sugo ng Diyos sa mga huling araw, dili iba't ang kapatid na Felix Manalo. Patuloy po nating talakayin at pag-aralan. Kapatid na Claudio, bakit ba meron pang ginagawang pagsusugo ang ating Panginoon Diyos? Ano ba ang kahulugan ng pagsusugo ng ating Panginoon Diyos? Ganito naman po ang sagot ng Biblia diyan. Babasahin po natin sa Ikalawang Kronika 36 at ang talata po ay 15. Pakinggan po ninyo, mga mahal po naming taga-subaybay. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo na bumangong maaga at nagsugo, sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Nais pong ipadama ng Diyos sa tao ang kanyang awa, pag-ibig at pagmamalasakit. Kaya nagsugo po ang ating Panginoong Diyos. Kagaya nga po ng binabanggit sa talata, siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan. Yun po'y sa pamamagitan ng pagsusugo. Kaya napakahalaga ng ginagawang pagsusugo ng ating Panginoon Diyos. Ito ay para sa kapakanan na rin natin, di ba? Dahil sa kanyang habag o dahil sa awa ng ating Panginoon Diyos doon sa mga pinagsuguan sa kanyang mga sinugo. Pero ang tanong, ano ba ang biyayang dulot nun nung pagsusugo ng ating Panginoon Diyos sa mga pinagsuguan? Ganito naman po ang sagot ng Biblia sa atin. Mababasa po natin sa Gawa 26, 17 at 18. Pakinggan po natin, mga mahal po naming taga-subaybay. Naililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, na sa kanila'y sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ang tanong po natin, ano-anong mga biyaya po ang matatamo ng tao na pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi po ng Biblia, upang ibalik ang tao sa ilaw mula sa kadiliman. Maibalik ang tao sa Diyos, mapatawad ang tao sa kasalanan, at magkaroon ng mana kasama ng mga banal. Kaya kapag sinabi ng sino man, hindi po niya kailangan ng sugo o wala pong halaga yung pagsusugo ng ating Panginoong Diyos, ay para na pong sinabi po nila, hindi po nila kailangan ang mabalik sa liwanag. Hindi po nila kailangan na bumalik sa Diyos. Hindi po nila kailangan mapatawad sa kasalanan. Hindi po nila kailangan ng mana na nagmumula o magmumula sa ating pong Panginoong Diyos. Yun nga yung mga binabanggit na mga biyaya, mga habag ng ating Panginoon Diyos doon sa mga pinagsuguan, kaya nga siya nagsusugo. Kaya dapat lang na pahalagahan ng tao ang pagsusugo. Isa ito sa ikakikilala sa tunay na relihiyon o tunay na iglesia. Merong sinasampalatayanan at kinikilalang sugo. Kasi paano matatanggap yung tunay na kaalaman
mula sa ating Panginoon Diyos. Paano malalaman ang tunay na mga aral at salita ng Diyos, ang dalisay na katotohanan kung walang sinugo? Opo. Tama na dapat Biblia ang maging batayan o maging saligan, pero kailangan ang nagtuturo o nangangaral ay may karapatan sa paraang sinugo ng ating Panginoon Diyos. Paraan niya, madala sila sa kaliwanagan, di ba? Mabalik sila sa ating Panginoon Diyos, mapatawad sa nagawang kasalanan. Ano ba ang kinalaman nun sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Cloud? At saka, paano ba natin makikilala yung binabanggit na mga nabalik na mula sa kadiliman, dinala na sa kaliwanagan, mula sa kapangyarihan ni Satanas, nabalik sa Panginoon Diyos at napatawad sa mga nagawang kasalanan? Sino ba ang mga tinutukoy doon? Ganito po sila kung ipakilala ng Biblia. Basahin po natin ang nakasulat dito po sa Colosas 1:12 hanggang 14. Ganito po ang pagtuturo sa atin. Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang mga tao po na bumalik na sa Diyos, napatawad sa kasalanan, magmamana po ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos, sila po ang mga taong inilipat na sa kaharian ng anak. Gaano kahalaga yung kaharian ng anak? Ano ang katangian nun, kapatid na Claudio? Ang kaharian po ng anak ay naroon po ang katubusan, ayon po sa pagtuturo sa atin ng Biblia. At ano naman ang katumbas nung magtamo ang tao ng katubusan? Pag ang tao po natubos, katumbas po nun, napatawad na sa kasalanan. At dahil sa napatawad na sa kasalanan, nakapanumbalik na sa Diyos. Dahil sa nakapanumbalik na sa Diyos, magmamana po siya ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos o maliligtas. Sila yung nakinabang sa ginawang pagsusugo ng ating Panginoon Diyos. Di ba? Kasi nga, nadala na sila sa kaliwanagan dahil sa pangangaral ng sinugo. Nabalik na sa ating Panginoon Diyos, nagtamo na ng katubusan na ang katumbas ay kapatawaran ng nagawang mga kasalanan. Ang tanong, alin ba pinatutunayan ng Biblia? Na siyang tinubos, nagtamo ng katubusan, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang pahayag ng Biblia. Dito po sa Gawa, sa 20 at 28, sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa, sa pagkakaliwat na po sa wikang Tagalog. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang Iglesia ni Kristo po ang pinatutunayan ng Biblia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya gaano kahalaga ang Iglesia ni Kristo? Pinatutunayan lamang sa atin kapag ka ang tao naging kaanib sa Iglesia ni Kristo, natubos na siya, napatawad na sa nagawang kasalanan, nasa kaliwanagan na, kabilang na sa kaharian ng anak, diba? Na nakatitiyak na magiging tagapagmana ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos o maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Pero lahat ng yan ay mapakikinabangan ng tao sa pamamagitan ng pagtuturo o pangangaral ng sinugo ng ating Panginoon Diyos na ang itinuturo mga aral at kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya napakahalaga po ng Iglesia ni Kristo sapagkat gawaing pagliligtas ito ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito sa pamamagitan po ng kanyang sugo. At sa bahagi pong ito ay atin po munang panoorin ang isang virtual tour ng INC Museum, ang Biblia. Welcome po sa Iglesia ni Cristo Museum. Magandang araw po sa inyong lahat. Naglalayon po ang maikling video na ito na bigyang pagkakataon ng marami na masulyapan ang ilang exhibit sa Iglesia ni Cristo Museum.
Ako po, si kapatid na Jun Cortez. Ipakikilala ko po sa inyo ang mga nilalaman ng Iglesia ni Cristo Museum. Ang isa po sa napakahalagang iniingatang naka-exhibit dito ay ang Biblia o ang banal na kasulatan na siyang ginamit po ng kapatid na Felix Manalo sa kanyang pangangaral ng dalisay na ebanghelyo nung siya ay nabubuhay pa. Narito po tayo sa historical section ng Iglesia ni Cristo Museum. Tuloy po kayo. Ang Biblia ay isang aklat na may matanda at bagong tipan. Katipunan o koleksyon ito ng 66 na mga aklat na isinulat ng iba't ibang mga autor sa loob ng humigit kumulang 1,600 taon. May kukonsidera po na ang Biblia ay isang aklat pangkasaysayan, sapagkat dito po napaloob ang kasaysayan ng iba't ibang mga tao, iba't ibang mga lugar, at iba't ibang mga pangyayari. Ang Biblia po ay tanyag sa buong daigdig. Ito nga ang best-selling book of all time. Sinasampalatayanan ng mga Iglesia ni Cristo na ang Biblia ay kinapapalooban ng mga salita ng Diyos. Ito ang kanyang sinalita, ipinasulat sa mga taong kanyang kinasihan, tinipon, isinalin sa iba't ibang wika, at ipinalaganap sa maraming dako. Ang Biblia ay nakalihim sa hiwaga, at ang tanging makapangangaral nito ay ang kanyang sinugo. Tinatawag ding ang Biblia o ang dating Biblia. Ito ay maituturing na matandang kagamitan, sapagkat isa ito sa mga Biblia na ginamit ni kapatid na Felix Manalo noong mga pasimulang taon ng kanyang pangangaral. Naging kasangkapan ng Bibliang ito sa araw-araw at gabi-gabing pangangaral ng kapatid na Felix Manalo upang maunawaan ng maraming tao ang dalisay na ebanghelyo. Ito ay isa sa pangunahin at napakahalagang koleksyon ng Iglesia ni Cristo Museum. Sa mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo, ang Biblia lamang ang saligan ng kanilang pananampalataya. Ang Bibliang ito ay unang itinampok sa exhibit sa dating museo at galeriya ng Iglesia ni Cristo na nasa gawing harap ng Templo Sentral. Sa pagpaplano at pagtatayo ng bagong Iglesia ni Cristo Museum, ay inilagay ito sa hayag na pedestal at malawak na espasyo para bigyang halaga ang aklat na ito na itinuturing na pinakamahalagang gamit sa buong museo. Napakahalaga po ng Biblia o ng banal na kasulatan. Tanging sa Biblia lamang nasasalig ang mga aral at doktrina na sinusunod at sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa Biblia po, nakapaloob ang mga utos ng Diyos na dapat pagsaligan sa pagkilala, pag-ibig, at sa tunay na pagsamba sa Panginoong Diyos. Sa Biblia nahahayag ang katwiran ng Diyos, kaya ito ang makapagpapadunong sa tao sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, sa napakataas na pagpapahalagang ito sa mga salita ng Diyos, iniuugnay ang paggunita sa Bibliang ito na ginamit ng kapatid na Felix Manalo upang ipangaral ang mga katotohanan ukol sa Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Felix Manalo na nangaral ng Biblia ang sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw.
Hayag po sa pagtuturo ng kapatid na Felix Manalo ang lagi niyang pagbatay sa nakasulat sa Biblia, sa mga espesimen ng mga leksyon na inihanay niya para sa mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo, ay makikita roon ang mga bersikulo at mga kapitulo ng aklat ng Biblia na pinagbatayan ng katotohanan. Ang dahilan ng ganitong patakaran ng pagtuturo ni kapatid na Felix Manalo ay nakasulat sa mga talatang Isayas 42:21 at 1 Korinto 2:4 hanggang 5. Taliwas sa kaalaman at sinasabi ng iba na ang Iglesia ni Cristo raw ay gumagamit ng sariling bersyon ng Biblia sa mga pagsamba at pangangaral. Ito po ay isang misconception. Ang Bibliang ginagamit bilang batayan ng mga doktrina o mga aral ng Iglesia ni Cristo ay katulad o gaya rin ng Bibliang ginagamit ng iba't ibang relihiyon at pangkatin ng pananampalataya na nagpapakilalang Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo. Marami pong salamat sa inyong panonood. Kung kayo po ay may iba pang katanungan tungkol sa Biblia o tungkol sa Iglesia ni Cristo, ay maaari po kayong dumalaw dito sa Iglesia ni Cristo Museum. Maaari rin po kayong magtanong sa mga ministro sa mga lokal ng Iglesia ni Cristo na malapit sa inyong lugar. Taimtim po naming dalangin sa Panginoong Diyos na kayo ay nasa mabuti at ligtas na kalagayan. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Welcome pong muli sa pagpapatuloy na isinasagawang Evangelical Mission on Air and Online ng INC Radio. At narito pa rin po kami sa INC Museum. Sa pagkakataong ito, kapatid na Clouds, na ipaunawa na natin at naipaglingkod na natin na mahalagang tanggapin ng tao ang mga aral at salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pero kailangan na ang magtuturo ay may karapatan o may kahalalan, kailangang sinugo ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, ang mga napangaralan ng sinugo, tinanggap ang pangangaral ng sugo, sumampalataya, nagtamo ng habag ng ating Panginoon Diyos. At gaya nga ng binanggit kanina, di ba, nang suguin si Apostol Pablo, yung mga pinagsuguan sa kanya, ibinalik sila sa kaliwanagan, mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas, nabalik na sa Panginoon Diyos at napatawad na sa mga nagawang kasalanan sa pamamagitan ng ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At alin ba yung pinatutunayan nga na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Binasa po natin kanina sa Biblia, ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang Iglesia ni Cristo. Kaya sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo, may karapatan na ang tao sa tunay na paglilingkod at meron ng karapatan sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Bakit kaya natitiyak natin yan, kapatid na Claudio? Ano ba ang katotohanang itinuro sa atin ng sugo ukol sa kahalagahan ng Iglesia ni Cristo na binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito po ang mababasa po natin sa Roma 5:8 hanggang 9. Pahayag po sa atin ng apostol na si Pablo, na isa po sa mga sugo ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Kinagarantiyahan po ng mga apostol, si Apostol Pablo, ang kaligtasan po
ng mga natubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo o ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sabi po niya, ngayong natubos na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kasi nilinaw din ni Apostol Pablo sa talatang yan na yung mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sila yung mga napawalang sala. Opo. Kaya lalo anyan tiyak. Hindi lang basta sinabing tiyak Opo. Diba? Kundi lalong tiyak na maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Opo. Kaya ang Iglesia ni Kristo po na naglilingkod sa inyo ngayon, madalas po na marinig ninyo na para maligtas, kailangan talaga na umanib sa Iglesia ni Kristo. Ang totoo, ngayon pa lang, maaari nating matiyak yung kaligtasan Kasi yun ang banggit ng Biblia, yung mga napawalang sala na, natubos na, ng dugo ng Panginoong Hesukristo, lalong tiyak na maliligtas. Pero ang tanong, kapatid na Clouds, bakit? Bakit ang Iglesia ni Kristo ang siyang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito po ang mababasa natin sa Efeso 5, 23 at 25. Pahayag pa rin po ito ng apostol na si Pablo. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bakit Iglesia ni Kristo po ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo? Una po, ang Iglesia, ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya makatwiran lamang po, iligtas ni Kristo ang Iglesia na kanyang katawan. Pangalawa, ang Iglesia po ang nasasakop ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang turing po rito ng ating Panginoong Hesukristo ay asawa o esposa. Ang Iglesia ni Kristo po ay siyang inibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, pinaghandugan niya ito ng kanyang buhay. Napakahalaga po kung gayon ng Iglesia ni Kristo. Kaya nga, ang Iglesia ni Kristo ang siyang itinuro o ipinangaral ng sugo ng kapatid na Felix Manalo. Sapagat ang Iglesia ni Kristo ang siyang inibig ng ating Panginoong Hesukristo at ang sabi pa nga sa talatang binasa mo, siya anyang tagapagligtas nito. Kaya kung tinatanggap ng tao na gustong maligtas, na ang tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo, dapat din niyang tanggapin ang Iglesia sapagkat ito ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang alamin natin, bakit kaya ang mga tumanggap sa pangangaral ng sugo tungkol sa kahalagahan ng Iglesia ang siyang tunay na nakapanumbalik sa Panginoon Diyos at mayroong karapatan sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan? Ganito po ang sagot ng Biblia sa inyo pong katanungan, kapatid na Israel. Mababasa po natin dito po sa Efeso, sa 3:20 at 21. Pakinggan po ninyo. Ngayon ay luwalhatiin nawa ang Diyos. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan-kailanman sa walang katapusang panahon dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa Iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang mga tumanggap po ng pangangaral ng sugo tungkol sa kahalagahan ng Iglesia, yung mga nakapanumbalik sa ating Panginoong Diyos at maliligtas, sapagkat ang Diyos po mismo ang nagpanukala, ayon po sa talatang ating binasa, na ang pagliligtas na gagawin po ng Panginoong Hesukristo ay sa pamamagitan po ng Iglesia. Kaya mahalaga na tanggapin ang pangangaral ng sugo kasi tiyak na yun ang katotohanan. Opo. At ang itinuturo ng sugo, mahalaga at kailangan ang Iglesia ni Kristo. Opo. Sapagkat ang Iglesia ni Kristo, ito ang panukala ng ating Panginoon Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Opo. Diba? Ngayon, ang tanong, paano ipinatupad ng ating Panginoon Diyos yung panukala niya na ang kaligtasan ay para sa Iglesia ni Kristo? Dito po sa Gawa, sa 2 at 47, ganito po ang pagtuturo po sa atin ng Biblia, na nagpupuri sa Diyos at nangagtamo ng kagandahang loob sa lahat ng mga tao at idinaragdag ng Panginoon sa Iglesia araw-araw yaong mga dapat maligtas.
Dito po, pinatutunayan po sa atin ng Biblia kung gaano kahalaga ang iglesia. Sapagkat ang Panginoong Diyos po mismo ang nagpapahalaga nito. Katunayan, ang sabi po sa ating binasa, idinaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw yung mga dapat maligtas. Para patunayan na talagang ang panukala ng ating Panginoon Diyos sa kaligtasan ay para sa iglesia. Opo. Sa iglesia, idinaragdag yung mga dapat na maligtas. Di ba? Ano rin ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo para patunayan ang kahalagahan ng iglesia ukol sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan. Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Juan, sa 10 at 9, pakinggan po nating mabuti, mga mahal po naming taga-subaybay, ganito po ang ating mababasa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Pinatutunayan po ng Panginoong Hesukristo na ang panukala ng Diyos sa pagliligtas ay sa pamamagitan ng iglesia. Sapagkat ang sabi niya, sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Pinaliwanag na po kanina, nabasa na po natin kanina sa Gawa 20:28. Ang kawang tinutukoy, yun po ang iglesia ni Kristo. Hindi sapat na nalaman ng tao kung ano yung katotohanan. Opo. Tama, may Biblia na siyang kinasusulatan ng mga aral at salita ng Diyos. Opo. Tama rin na mahalaga at kailangan ang sinugo sapagkat sila ang mga ngaral ng mga aral at salita ng Diyos, ng kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pero dapat sundin natin, gawin natin, ibuhay natin at para mapatunayang sinunod natin ang pagtuturo, ang pangangaral ng sugo, dapat nasa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Yan po ang dahilan, mga kababayan at mga kaibigan, meron pong ganitong isinasagawang evangelical mission on air and online ang iglesia ni Kristo para po maunawaan ng lahat ng mga tao na naghahangad na maligtas na kailangan ang pag-anib sa iglesia ni Kristo. Ito kasi ang panukala ng ating Panginoon Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Ito rin ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan pumasok sa iglesyang ito para ang tao ay maligtas. At ang lahat ng mga katotohanan ito, siya ring katotohanan itinuro po ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kaya sana sa iglesyang ito, makasama namin kayo, maisagawa natin ang tunay na paglilingkod at ang pagtatamo po ng pangakong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. At bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon na aming Diyos, Opo. maraming salamat po sa iyo. Opo. Patuloy mo pong ginagamit na kasangkapan ang aming namamahala upang magkaroon po ng ganitong palatuntunan para po ipahayag ang iyong mga salita. Amen. Ginugunita po ng iyong banal na iglesia ang kaarawan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Ama naming Diyos, bahagi po ng aming paggunita sa okasyong ito ang ganitong pagpapahayag ng iyong mga kalooban. Amen. Kaawaan mo po nawa lahat ng mga nakapakinig, pagbunga po ng pananampalataya sa bawat isa. Amen. Tanggapin po at sampalatayanan ang mga katotohanan ito. At ito rin po nawa ang magtulak para sila man maging kaanib sa iyong banal na iglesia. Amen. Dito, magkasama-sama kami sa tunay na paglilingkod sa iyo at sa pagtatamo ng pangako mo pong kaligtasan. Amen. Pakigunita mo po lagi ang aming mga kapatid na buong kasipagang tumutulong sa gawaing pagpapalaganap. Amen. Pakigunita ang kanilang buhay at pamumuhay. Pakitulungan mo rin po sila, Panginoong Diyos, na lagi mong makita sa pagtatalaga sa ganitong gawain upang makapagdulot ng kaluwalhatian sa iyo pong napakabanal na pangalan. Amen. Panginoong Jesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Ilapit mo po ang aming mga panalangin. Tulungan mo rin lagi kami sa pagdadala ng aming mga tungkulin at sa pag-iingat ng aming kahalalan bilang mga kaanib sa iyong iglesia. Amen. Ama, higit po sa amin, idinadalangin namin sa iyo, basbasan mo po at pagpalain ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Amen. Salamat sa kanilang magiting na pangunguna sa iglesia. Pinapagtatagumpay mo po ang iyong bayan at ginagamit mo pong kasangkapan ng aming namamahala
para dumaloy po sa amin ang iyong mga biyaya. Amen. Ingatan po lagi ang kapatid na Eduardo Manalo, maligtas sa mga kapahamakan at panganib, at patuloy na ipagkaloob ang karunungan at kapangyarihang galing sa iyo na siyang ipangunguna po niya sa iyong banal na iglesia upang kaming lahat maihanda po nila at maihatid po sa nalalapit na kaligtasan. Amen. Nihiling po namin ang lahat ng mga ito sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. INC Radio Evangelical Mission on air and online.